Dahil sa mahal na gamutan, pinipili ng ilang cancer patient na uminom ng mga supplement o gamot na nakita nila sa social media na nagsasabing nakakagaling ito. May paalala ang isang cancer survivor na dating tumangkilik ng mga yan. May special report si Mariz Umali. 2014 nang madiskubre ni Mary Ann Eduarte ang bukol sa kanyang kanang dibdib. Pero dahil sa takot, 2 taon pa bago siya nagpasuri. 2016 nang makumpirma na malignant ang tumor sa kanyang dibdib. Pero imbes na magpakimo, uminom siya ng supplements na nakita niya sa social media. Sabi nga po, nakaka-cure ng cancer, nakakatunaw ng cancer cells na hindi na kailangan ng chemotherapy. Napabilib daw siya ng mga testimonya ng mga napagaling umano ng mga food supplement. Sa isang buwan, umabot ng hanggang 50,000 pesos ang kanyang ginagastos para rito. Pero imbis malusaw, kumalat ang cancer cells sa kanyang baga at buto. In 7 years na pagtitake niyan, hindi po natanggal yung aking sakit. Kaya much better po na pumunta po tayo sa tamang doktor at doon po tayo magpagamot. Kadalasang umaabot ng milyon ang gamutan sa cancer. At depende sa uri ng cancer, 20,000 hanggang 120,000 ang kada session ng chemo. Kaya hindi na raw katakatakang maraming pasyente ang naniniwala sa mga produktong kaya umanong gamutin ito. Most of the patients would opt for alternative medicine thinking that they would save more or it will be less expensive than the traditional chemo treatment. Aminado ang Food and Drug Administration na mahirap habulin ang mga kumpanya at individual na nagpo-promote ng mga peking gamot. Sa halip, naglalabas sila ng mga babala sa kanilang social media page. Cancer-free na ngayon si Mary Ann. At sa kanya itinuturing na second life, may bago raw siyang misyon. Lahat ng pinagdadaanan natin na alaw ni Lord para matuto ka. And at the same time, makakapag-share ka ng tama doon sa mga taong maaaring dumaan din o magkaroon din ng experience na kagaya ko. So, every time na may mag-a-ask sa akin na kung tama ba yung ganito, ganyan, nakakapag-advise ako ng tama sa kanila kasi napagdaanan ko siya. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumatak daw kay Pangulong Bongbong Marcos ang usapin ng West Philippine Sea sa kanyang pakikipag-usap sa mga pinuno ng Germany at Czech Republic. Sabi ng Pangulo, magandang marinig mula mismo sa dalawang leader, hindi lang ang kanilang suporta, kundi pati ang kanilang saloobin sa issue. Pinalagan din ng Pangulo ang bagong pahayag ng Foreign Ministry ng China na nang uudyok daw ang Pilipinas. Kung gusto ng pasyalang mura, malamig at di kalayuan sa Metro Manila, marami niyan sa Tanay, Rizal. Dinayo ito ng ilang K-pop stars at naging shooting location din ng Black Rider. G. tayo riyan sa report ni Von Aquino. Ang Tanay Rizal hindi lang dinarayo dahil sa magagandang tanawin kundi sa mga nagagandahang falls din. First on our list ang prime tourist destination ng Tanay na Daranac Falls. 25 feet ang pinakamalalim na bahagi nito, kaya't perfect para sa mahilig mag-dive. Kung hindi marunong lumangoy, maaaring magdala o umarkila ng life vest. Abot kaya ang entrance fee na 75 pesos sa adults, 60 pesos sa senior citizens, at 50 pesos sa mga bata. Malamig, as in malamig talaga, pero enjoy. Ang malamig at kulay blue-green na tubig ng Daranac ay mula raw sa Masungi Karst Rock Formation. Nagkakaroon po siya ng natural lime content po, kaya nagiging siyang kulay blue o bluish color. Kahit anong init po ng panahon, napakalamig po niya. Kahit na napakainit. So kaya napakarami pong dumadayo dito. Dito sinut ang bakbakan sa Daranac ng action-packed series na Black Rider. 2, 3, let's go! Pati international celebrities tulad ng GOT7 member na si Mark Tuan at EXO Kitty K-drama actor Sang Hyun Lee dumayo at nabighani sa ganda nito. Next stop, ang Batlag Falls. Crystal clear at kulay asul din ang tubig dito at nakamamangha ang tila kampa ng rock formations. 4 feet hanggang 14 feet ang lalim nito at ang day tour, 100 pesos per head. Maganda, kakaiba. Talagang maganda, worth it po siya pasyalan. Mula rito sa Batlag Falls ay maglalakad ka pa ng 2 hanggang 3 minuto bago mo marating ang dinarayong Blue Lagoon. Tara!
Sulit ang lakad dahil pagdating sa Blue Lagoon, ito ang masisilayan mo. Napapalibutan ng mga puno ang lagoon. Nakagiginhawa rin ang lamig ng tubig dito. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.